Hello mga ka-backyard, welcome back again to my YouTube channel. So, kumusta po kayo mga ka-backyard? Kumusta mga alaga nyo? So, pasensya nga pala, medyo natagalan ako sa pag-upload sa aking mga update sa mga alaga ko dito sa bahay. Dahil nga masyado akong busy sa trabaho. So, ngayon nakabikant ako ng oras mga ka-backyard, kaya update ko kayo dahil kahit masyadong mainit ang panahon natin ngayon. So, marami pa rin napoproduce ng mga itlog, sisiyo ang aking mga alagang pansi chicken dito sa aking munting backyard. At saka sasabihin ko din sa inyo mga ka-backyard ang sikreto ko, kahit na malakas ang init, nakaproduce pa rin sila ng mga itlog, nakabigay pa rin sila ng mga maraming sisiw sa akin. At saka ipapakita ko din sa inyo mga ka-backyard ang aking Kushamo at saka yung Brahma ko dahil malalaki na sila. So huwag nating patagalin mga ka-backyard, start na tayo. So dito ko nga pala inilagay ang aking Silver Sea Bright Bantam mga ka-backyard dahil naglilimlim na yung pre-sale ko na hen. Kaya dito ko muna siya inilagay sa likod ng aking bahay. Ayan. Para maka-exercise ang kanyang pakpak at saka maka-relax din siya for breeding. At saka dito naman sa gilid, ito yung mga RTL ko. So ayan, may itlog na po silang isa. Actually, ang itlog nila kanina is dalawa yon. Kinuha na ng asawa ko at saka ngayong hapon is may itlog silang isa. So ayan na po sila. So ito naman yung mga Kushamo ko mga ka-backyard na ini-update sa inyo. So 6 po sila kaso namatay yung dalawa. Dahil siguro sa init. Wala naman ako nakikitang ano sa kanila. Sanhi ng sakit. Bigla lang silang namamatay sa kulungan na ito mga ka-backyard. Pero kahit namatayan tayo ng kasama nila, at least meron naman akong natira na 4. So itong isa is lalaki to, and then itong isa is babae. So pwede natin silang pagparisin pag once ready na sila to breed para makapagpalahi ako dito sa aking munting backyard ng mga Kushamo na pansi chicken. So ito naman, ito yung mga Cornish Bantam. So hindi pa ako masyadong kumpirmado sa gender nila mga ka-backyard dahil hindi ko pa nakikita ang characteristics nila sa lalaki at saka sa babae. Unlike dito sa Kushamo na ito halatang halata na lalaki talaga siya. Yan. So ito naman halata na din na babae siya. So puntahan naman natin mga ka-backyard ang aking mga Brahma. So ito nga pala yung pre-sale ko na roster. So nasa 6 months old na po siya. So pinagpahinga ko muna to dahil hindi pa to magagamit for breeding. Dahil ang plan ko dito is ipapartner ko siya doon sa aking pre-sale na hen na pinarisan ko sa aking Silver Sea Bright Bantam. Kaso nga naglilimlim pa yon kaya hindi ko pa pwedeng i-partner dito. So tamang tama, makahatch yun, maridi ko na ang katawan niya. At saka medyo tanda-tanda na din ito. So pwede natin ipares for breeding. So ito naman yung mga Brahma ko na maliliit dati na in-upload ko sa inyo. So ngayon malaki na po sila mga backyard. So ayan po sila. So ayan. Nasa 2-month old na po ito. Tsaka malalaki na sila. Tsaka nakikita ko na ang kanilang postura. Tsaka 4 nga pala ang female dito at saka ito yung male. So yan. So ginawa ko palang dalawa ang lalagyan nila dahil masyado na silang malaki at saka masyado nang masikip ang kanilang kulungan. So dito ko nga pala nilagay ang dalawang female at saka isang male and then dalawang female para hindi masyadong masikip ang kanilang kulungan. So dito naman sa kabila mga ka-backyard, ito yung sisiyo ng aking Silver Sea Bright Bantam Exerama hen. So namatayan po ito ng isa, hindi ko na-update sa inyo dahil nga masyado akong busy sa trabaho. So ngayon ipapakita ko na lang sa inyo kung gaano na sila kalaki. So 5 po sila at saka malalaki na. So ayan. At saka matatakaw din itong mga sisiw na ito mga ka-backyard. So sarado na natin. So dito naman sa kabila, ito yung mga na-hatch ko dati na mga
USLK chicks. At saka itong isang naked na gray is itinira ko po siya dahil plan ko dito gagawin ko siyang future breeder dahil nga medyo matatanda na ang kaniyang parents, kaya nag-iwan ako ng isang female para gawin kong future breeder pag once pumalya na ang pag-itlog sa kanyang mga magulang. So maganda kasi pag ganito yung style natin mga ka-backyard para hindi tayo maubusan sa palahi sa ating mga alagang USLK. So pag once nakikita natin na medyo matanda na yung parents nila, so mag-iwan na agad tayo ng anak na may potential na pwede natin gawing breeder. So ito naman yung mga backyard ang aking Polish roster at saka pre-sell Polish na black hen. So mayroon na po silang isang itlog ngayon mga backyard. So ayan, nag-itlog na po sila. Nag-start na silang mag-itlog. So dito naman sa kabila, marami na tong itlog. At saka inilagay ko na din itong white Polish ko na hen. Dahil nga mabait naman itong roster ko na to. Kasi ang plan ko sana dito mga backyard, dito ko siya ilagay sa white ko na Polish. Kaso nga masyadong matapang ang male kaya binubugbog niya ang hen. So dito ko na lang siya inilagay sa aking Polish na roster. Aking isang silver lace Polish dahil nga mabait naman ito at saka hindi naman siya nananakit ng hen. Kasi ready na to for breeding, tapos na siyang nagmolting kaya inilagay ko na siya dito. So ito nga pala yung itlog nila mga ka-backyard. So ang nag-itlog nga pala dito is itong pre-sell ko na hen. So ayan po, 2, 4, 6, 8, 10. So mayroon po silang 10 itlog ngayon na na-produce dito. So, ang plan ko dito is papaposteran ko naman ito dahil nga ang hen ko na to is hindi talaga siya maglilimlim. Ang gusto lang niya is umitlog ng umitlog. Kaya mayroon naman akong diskarte dito kung paano ako makaproduce ng sisiw sa kanya kahit hindi siya naglilimlim. So, paposteran ko na lang ito sa aking USLK na hen para makaproduce ako ng mga sisiw nila at makita ko din yung palahi sa aking Polish na parisan. So dito naman ka-backyard sa baba ng aking second floor na cage. So ayan. So mayroon na pong partner ang aking white USLK na hen. So ipinartner ko po sa kanya ang isa kong naked neck showboy na roster kasi nag-start na din itong mag-breed. So baka sa susunod na mga araw is makaproduce na sila ng itlog sa akin. So dito naman sa gilid mga ka-backyard, mayroon ng sisiw ng aking both USLK. So actually mga ka-backyard, hindi niya to itlog. Ang may-ari po ng itlog na to is yung aking pre-sell na gray at saka yung silver si bright bantam ko. Dahil nga ang akala ko is hindi yun maglilimlim dahil umabot na ng 25 eggs ang kanilang itlog. Kaya medyo natakot na ako baka hindi limliman ng hen. So nilagay ko pala dito ang 8 itlog ng aking gray free cell na hen. Kaya ito yung mga anak niya ngayon mga ka-backyard. So ang the rest na eggs is nandun po sa aking pre-sale na hen. Dahil nga matagal siya naglimlim mga ka-backyard. So kaka-start lang niya naglimlim kahapon. Thankful naman ako dahil naglimlim talaga siya. At saka marami namang itlog ang kanyang nililimliman. So medyo nauna lang to mga ka-backyard dahil nga medyo natakot ako baka hindi malimliman. Kaya vacant naman yung buff ko na USLK. So dito ko na lang inilagay yung mga itlog niya na nauna. So tingnan natin mga ka-backyard ang kagandahan sa sisiw nila. Dahil project ko yon na parisan. So ayan mga ka-backyard, ang ganda. At saka medyo malaki na, hindi na siya katulad sa mga sisiw ng Sirama na ipinaris ko sa aking silver si bright bantam na medyo maliit talaga siya. So nung ipinaris ko ang aking pre-sale na hen, ito na yung result sa kanyang mga anak.
So malaki na, at saka ang kulay is manang-mana sa female ko na hen. At saka mayroon din nagmana mga ka-backyard sa roster ko na bantam. So ayan. So tanggalin muna natin yung mga wala nang laman na itlog mga ka-backyard para malimliman ng maayos ng hen. Kasi pag hindi niya malimliman, mayroon pala namatay ng isa mga ka-backyard. Sayang. Baka naapakan to ng hen, kaya ganito yung nangyayari. Tsaka ito, okay pa to. Sila doon natin ulit dito sa loob. So, ayan mga ka-backyard. So, hindi muna natin sila istorbohin para malimliman niya ng maayos ang mga huling itlog na inilagay ko dito. So, update ko na lang kayo mga ka-backyard pag once na-hatch na lahat ng mga itlog sa sisiw na to. So, dito naman sa kabila, mayroon na din isang itlog ang aking blue USL key. So ayan, nasa loob na po siya ng nest box o yung paitlogan. So ang partner po niya dito is yung aking red pile na USL key roster. So ayan mga ka-backyard, naglimlim na ang aking pre-sale na hen. So 15 eggs po ang kanyang nilimliman ngayon. So ayan po siya. So hindi na natin siya istorbohin dahil nga kahapon pa siya nag-start naglimlim. So baka hindi niya balikan ang kanyang itlog, kaya hayaan muna natin siya dito maglimlim. Saka ibalik ko na din yung pintuan sa kanyang kulungan. So ngayon mga backyard, i-reveal ko sa inyo kung ano nga ba ang sikreto ko. Bakit marami pa din ng itlog, marami pa din ng sisiw na na-produce sa aking mga alagang manok dito sa bahay kahit na masyadong mainit ang panahon. So ito po ang sikreto ko mga ka-backyard. So Bitmin Pro po ang binibigay ko sa kanilang vitamins. Maganda po ang Bitmin Pro mga ka-backyard dahil mayroon siyang immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, digestion enhancer, growth enhancer. So tamang-tama po ito sa ating mga alagang manok, lalong-lalo na ngayon na tag-init, malakas ang init. So need talaga natin na maglagay ng vitamins sa kanila para magpatuloy pa din ang kanilang breeding at saka makapagbigay pa din sila ng maraming itlog sa atin kahit ganito yung klima natin. So disclaimer lang mga ka-backyard, hindi ako sponsor ng Bitmin Pro. Sadyang ito lang talaga ang ginagamit ko dito sa aking munting backyard na subuko na sa aking mga alaga na pansisiton, mga alaga kong ibon. So ito yung vitamins na ginagamit ko sa kanila. At saka pag once mayroon akong mga isinasalang for breeding mga ka-backyard, so ito naman yung ginagamit ko. So gumagamit nga pala ako ng Egg 1000 para sa magandang pag-produce nila ng itlog. At saka sa pangalan pa lang na Egg 1000 mga ka-backyard, so marami talagang itlog na may bibigay ang ating mga breeder na hen sa atin. So nagbibigay po ako ng Egg 1000 sa isang week is nagbibigay po ako ng 4 na bisis sa kanila. So subok ko na tong vitamins na to, lalo na sa ating mga alagang breeder na mga pansi chicken. So maganda po talaga ang resulta pag once gumamit tayo nito. Tsaka kita nyo naman mga ka-backyard, kahit na masyadong malakas ang init, kahit na summer tayo ngayon, is nakapagbibigay pa rin ng mga maraming itlog, maraming sisiw ang aking mga alagang manok dito sa bahay. So dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa kaganapan dito sa aking munting backyard.